Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Sa ating po mga kababayan, magpalain po tayo ng tubig. Sa punto po ito, tinatawagan ko po ang ating pong mauna magbibigay po ng mensahe po para po sa ating lahat. Palakpakan po natin lahat ang gobernadora ng ating lalawigan, Gobernadora Ruth M. Hernandez. Ito na lang po ay magandang hapon po sa inyong lahat. Of course po, sa nagsimula ng serbisyong tama, ang aking pong katuwang sa buhay at paglilingkuran, Governor Ramil Hernandez. Of course po, sa head po ng Tourism Office of the Provincial Government, Ma'am Pam Baul, at sa ating mga kasamahan po from the Provincial Government, mga department heads na nandito, to each and everyone, to our media partners, to all of you po, isang maganda at mapagpalang hapon po sa inyo. Talaga pong napakaganda ng araw na ito because today po ay sama-sama natin idadagos muli ang kanilang Festival 2025. Napakabilis ng panahon. Isang taon na palang lumipas. At ngayon magkakasama tayo muli upang i-promote ang nararating na March 9 to 15, ayan ang pagdadagos ng kanilang 2025 dito po sa ating lalawigan. At syempre po, alam naman natin ang kanilang festival is the mother of all festivals. Na ang gusto po natin dito is to showcase, to highlight, yung rich culture, tradition ng mahal nating lalawigan, the exceptional people of our province na ating pinagmamalaki, yung ating mga local delicacies na unique in our province. Siyempre yung ating mga scenic tourist destination. So, ginagamit nating bihikulo ang kanilang festival para i-promote ang mahal nating lalawigan. And of course, i-promote din ang mga produkto na pinagmamalaki natin sa ating lalawigan. That way, matutulungan ang ating mga MSMEs, sweetheart, at syempre, mas mapaunlad pa ang lokal na ekonomiya ng ating lalawigan para sa patuloy na progreso pag-unlad ng ating lalawigan. Kaya, to all of you, sweetheart, I would like to take this opportunity to thank everyone. And I hope po, na talagang maiting ang suporta at pagkakaisa natin para i-promote well, makabot ang mga local and foreign tourists at mas maraming pumunta. Ma-explore, ma-discover, ma-explore, at maraming parating kababayan ang magmahal sa lalawigan ng Laguna. Love, Laguna. Salamat po. Maraming salamat po. Palakpakan po muli natin, Gobernadora Ruth M. Hernandez, ang magtutuloy ng serbisyong tama. Pumunta naman po tayo mga kababayan at mga media partners natin sa ating nagsimula ng serbisyong tama, Governor Ramil L. Hernandez. Magandang umaga po sa ating lahat. Hindi. Kala ko umaga, pasensya na po. Okay,
welcome po dito sa ating Festival press conference. At una sa lahat, maraming salamat po sa inyo lahat sa pagbibigay niyo ng oras. At ang tagumpay ng Anilag Festival ay tagumpay ng bawat isang Lagunense. Kaya hinihinahan namin kayo para makatulong po namin sa promotion ng ating Anilag Festival 2025. At kung mayroong mga katanungan, mga paglilinaw, kung saan ay magbubunsod ng mas organized at mas matagumpay na ating festival, ay nandito po tayo. At lahat naman ng mga tao na pwedeng makasagot ng bawat katanungan ay handang sumagot po sa ating pong mga minamahal na media partners. Yun lang po. Again, maraming salamat po. Good afternoon. Alapan po natin lahat ang nagsimula po ng servisyong tama sa ating lalawigan Governor Ramil L. Hernandez. Alam po namin na marami po kayong katanungan tulad po ni sabi ko, pero bago po natin kayo mabigyan ng pagkakataon ng magtanong, ay nais po natin tawagan ang ating pong head ng LTCATO na siya po pinaka-chairperson ng 2025 Anilag Festival upang ipaliwanag ang ating mga dapat abangan mga aktibidad po na mangyayari po sa loob nitong ating Anilag Festival. Palapakan po natin lahat, Miss Pamela Baum. Magandang hapon po sa inyong lahat, ang mga media friends po natin from Laguna and yung national media po. Gaya po ng sinabi ni Sir Nelson, sa mga press kit po ninyo, naglagay na po kami ng calendar of activities. Ano po ba ang pinagkaiba ng Anilag Festival ngayon sa Anilag Festival po last year? Siyempre po wala po masyado kasi sinisigurado po namin sa inyo na mag-e-enjoy po talaga lahat ng tao sa Anilag 2025. Nagdagdag po kami ng mga additional activities dahil kinaabangan po ang Little Mr. and Miss Laguna na ito po ay natigil dahil nagkaroon po tayo ng pandemic. So hindi po namin pwedeng palabasin ng mga bata. Pero sa sobrang hingi po talaga at suporta po ng ating mga parents, especially si Gobernadora Ruth Mariana Hernandez, siya po talaga yung nag-push na sana magkaroon po talaga ng Little Mr. and Miss Laguna 2025. Maganda po ang naging reception nito dahil marami pong sumali. Medyo nahirapan din po kami na i-limit siya doon sa 15 lang po. So doon pa lang po makikita natin ang suporta ng mga taga Laguna sa ganitong klaseng competition. Meron din po kaming bago ngayon yung ating Beyblade and Tamiya competition, Mobile Legends competition. Ito naman po ay nagta-target pa rin po sa mga kabataan ng Laguna dahil alam naman po natin na isa sa mga malaking tulong na mag-promote sa ating festival ang mga kabataan. Pero asahan po ninyo na hindi naman po kami nag-invite ng mga minor de edad. Dahil 18 and above po ang mga competitors na ini-invite namin para na rin po maprotektahan din po natin syempre ang school, yung schedule po nila. Aside po from dito, magkakaroon din po, isa rin po sa mga pinagmamalaki namin ay ang pinakamalaking basket ng Laguna, ng mga gulay ng Laguna. Ani ng Laguna po kasi ang Anilag. So yan din po isa sa mga aabangan natin. Diameter po ang pinag-uusapan natin dito. Nalalagyan po ito ng aming agriculture office ng lahat ng mga ani ng Laguna bilang suporta na rin po sa ating mga farmers dito po sa Laguna. Kagaya po nun sa mga dating mga taon, nandiyan pa rin po ang ating mga major events, ang trade fair booth competition, ang land float competition, at ang street dancing competition kung saan na 100% pa rin po ang suporta ng ating mga LGUs dahil po nandyan pa rin po sila, pareho pa rin po ang suporta nila kagaya po ng mga nakalipas na taon. So inaasahan po namin na magiging successful po ulit ang Anilag Festival ngayong taon na ito. At pasasayahin pa po natin, paiingayin pa po natin para po tuloy-tuloy lang po ang saya dito po sa Dalawigan ng Laguna. Maraming salamat. Okay, palapakan po natin, Ms. Pamela Baum, chairperson po ng 2025 Anilag Festival. Tumako na po tayo sa pinaka-highlight ng ating programa, ang ating pong munting talakayan tungkol po sa mga mangyayari po sa Anilag Festival ka March 9 to 15. So, tinatawagan ko po, biglang sa kanila si Mr. Arman Cambe, na siya po una po magtatanong po sa mahal po nating Governor. Ayan. Good morning, Go. Arman Cambe from DWIC at sa Miss Sweetheart. Go for 9 years, naging overproductive ang Laguna. Culturally, economically, financially. At nag-number 1 ang Laguna sa buong Pilipinas
Napakalaki na ating ambag sa ating national treasure. Diba? Now, I am asking this question to Ma'am Governor Ruth. Ma'am, how will you measure and counter the champion administration of your husband, Governor, whenever na kayo na po sa Capitol? Salamat po for that question. Parang akala ko pagkakalakayan natin yung Aguilan Festival. So, iniisip na natin yung future na, sweetheart. Pero, Ma'am, kagaya po, sinamantala ko lang po yung pagkakataon kasi it's okay, sweetheart. napalathala sa buong mundo ang Laguna na pinakamalaki ang naging part natin sa pagbibigay ng pondo sa ating national treasure. It's okay, sweetheart. It's okay, sir. And I appreciate the question. Kagaya po ng aking slogan, itutuloy natin ang serbisyong tama. At ang Aguilan Festival na taon-taon na masaya na pinagdiriwang ng bawat Lagunense ay produkto ng serbisyong tama. At gusto natin na ito ituloy, palakasin pa at mas pagandahin pa to entice more local and foreign tourists. Site lang ako, sweetheart. Gusto ko po na mas magamit pang bihikulo ang Aguilan Festival para palakasin ang micro, small, and medium enterprises. Sweetheart, meron tayo ngayon na pagkakaloob ng Likan Laguna Seal. Okay? Na talagang tinanasa natin ang standard para po ang produkto ng ating lalawigan ay talagang makapenetrate din sa international market. Actually, right now, meron na tayong accredit na 50 na MSMEs. So, we want na maging bihikulo pa ang Aguilan Festival para po to expand pa at lalo pang ipakilala, i-promote ang mga likhang Laguna. Okay? At gamitin pa po ang Aguilan Festival to promote the province, to promote our local products, sweetheart. So yun po ang gagawin natin para ma-penetrate natin ang international market. Okay? So yun po yung gusto natin, sir. Thank you po. Thank you po, ma'am. Okay, thank you very much po. Yung po mga magtatanong, please introduce yourself and also your affiliation before throwing your question. Yes, ma'am. Meron po tayong microphone din over there, sa corner. Yung po mga magtatanong, pwede na po kayo humanay doon para dire-diretso na po tayo. Ayun na po kayo sa pagigilid para po dire-diretso na po. Okay? Introduce yourself and your affiliation, please. Jackie Palima po ng 87.9 Radio Pinan. Magandang tanghali po, Gov. Ruth, Gov. Magid, and Mampa. Ang question ko po ay noong nakaraang anilang particular na po ang People's Night Extreme, sobrang napakarami ng mga tao at nagdulot ng maraming tao, sobrang trapiko sa lugar. Ano po ang ginawa action ng manlalawigan upang di na maulit ang sandirali ito? Okay, ako na po yung sasagot. So nagulat po talaga tayo sa sobrang naging dami ng tao at natapos po tayo noon ay almost 1 o'clock. Then naubos yung tao, nakalabas lahat, ay madaling araw na yung iba. Nagsabay-sabay po sila. So ang naging solusyon po natin ay mas agahan. Mas maaga and mas agahan din yung tapos. Ang target natin dyan, mga 11 pa lang, ay matapos na. Mag-umpisa tayo ng mga alas 7. Para po yung pagkapuyat ng mga tao ay medyo maiwasan natin. Ikalawa, doon po sa movement, para po mas smooth yung movement ng tao, na-realize ko talaga nung nakaraan nilang festival, dapat merong entrance, merong exit doon sa Laguna Sports Complex. At doon sa main, sa harap, maluwag tayo doon, pero talagang pagka nagsabay-sabay, masikip na talaga. Kaya, tinutungan ko agad na magkaroon ng road widening doon sa bubukal, doon po sa pinaka back exit ng, o back gate ng Laguna Sports Complex. Laguna Sports Complex. Ano po? Ngayon po, makikita ninyo, almost mga 80% completed na yung kalsada. Dati po ay isang lane lang, mahirap, nagkakasalubungan, pero ngayon 2 lanes na
maluwag na. Mga 80% completed na po, hindi lang umabot ng 100% completion kasi nga March 9 na. Pero malaki po may tutulong nito. Malaki po may tutulong. Kasi nga last year, hindi po ito masyadong nagamit. But this year, mga gamit na po. 2 lane na po siya. Then kapag pinagsama mo yung 2 gate natin, tapos in-adjust mo yung oras, tapos in-adjust mo rin yung system, yung flow ng sasakyan, tapos in-adjust mo rin yung tamang parking, lahat yan nag-contribute ng mas maayos kumpara sa dati. Okay, may follow-up question pa po. So, susunod po magkakaroon po sa ating mga resource persons. Si Catherine Go, please. Good afternoon po. Last year po, natanong yung income and legend rate through the Anilag 2024. Maybe no po. Magkano siya last year na generate? I'm sorry, Ayaw magkano. May data po yan is yung trade fair namin yung booth. Pero we can give you naman po yung details kasi mahirap po magsabi ng wala kaming hawak na datos. Pero if we can po, we can give you the details on after. Okay. Total naman po, sinabi po na ang nagsimula na sa Legion Tama siguro. If ito po yung huli yung Anilag Novo and ito yung huli natin ang press con. Pero ano po yung masasabi nyo na sa loob ng kayo nagsimula ng serbisyong tama, ano yung sa tingin tatlong proyekto ninyo sa lalawigan ng Laguna ang magsabi natin tatak serbisyong tama ni Gov. Ramil Hernandez? Number 1 po dyan yung ating social services po natin. So patunay po dyan yung mismo kinakatayuan natin ngayon. Hindi na po pumupunta ng Santa Cruz ng mga tiga 1st and 2nd District. At hindi lang po ito nirerentahan, binili na ito ng Kapitolyo. At hindi lang ginawang dalawa, dinagdagan pa ang pondo para maraming lalaki, lahat mabigyan. So, 40 million dati ang pondo nung ating AX ngayon po, umaabot na siya ng mga 300 million. So, tatak, service yung tama yan. Mas gobyernong mas kinilapit sa tao. Isa pa, yung mas pinalawak nating scholarship program. Madali na gawa ng programa ng pang-edukasyon o pangtulong sa mga bata. Pwede namang mamigay ka ng school supplies, pwede namang magpatawagan ng school building, pwede na kung ano ba. Pero sa tingin ko, at marami naman talaga nagpapasalamat, itong scholarship program talagang tumatak talaga ito sa mga Lagunense. Kasi hindi po ito basta scholarship assistance lamang. Ito po ay scholarship program. Ito po ay mayroong ordinansa, institutionalized. So malaki po ang pagkakaiba ng scholarship assistance at saka scholarship program. Ang scholarship assistance na ginagawa ng iba, taon-taon, discretion ng executive kung magbibigay o hindi, at kung magkano, at kung kailan. Pero yung ating programa, nagpasok pa lang ng bata, bilang scholar ng Laguna, automatic na siya hanggang gumraduate, scholar siya ng Laguna. Ano po? At taon-taon, hindi na po nag-aabang ang mga kabataan o mga magulang magbibigay ba si Gov ng allowance ngayon o hindi. Ang inaabang na lang yung PEDSAC. Diba? Hindi na rin sila nagtatanong kung kaano o magkano ang bibigay. Dahil tayo, hindi bumababa, pwedeng tumaas. At this year nga po, magtataas po tayo ng allowance sa mga scholar. So, ang pondo natin dati dyan, nasa mga 60 million, pero ngayon po, nasa mga 300 million na rin. Yun po yung first, yung first to natin. Yung ibang bagay, of course, kinalaman pa rin sa social services. Kasi aminado naman tayo na hindi enough yun pong siyam na provincial hospital sa Lalagyan de Laguna. Kaya nga nagtulong tayo ng national government sa pamamagitan po sa pagpapasok, pinaglaban itong batas na ito ni Congresswoman Ruth Hernandez, yung Laguna Regional Hospital. So inuumpisa na po ito ngayon. At natutuwa nga kami na ito ay pangarap pa lang ng iba o pinapangako pa lang ng iba, pero ngayon, sa panahon natin ay inuumpisahan na. At
malaki po ang impact nito, malaki po ang maitutulong nito sa medical, sa health services ng buong lalawigan ng Laguna. Kung napapansin niyo po, more on talagang social services yung focus namin. Kaya naman hindi nakakapagtaka, tingnan niyo yung budget. Tingnan niyo yung budget ng Laguna. Sa buong Pilipinas, tayo ang may pinakamalaking porsyento ng budget na inilalagay sa social services. To be specific, 57%. Sa buong Pilipinas na po yun. Ang average lang po niyan, nasa mga 40 to 45% sa iba. Pero Laguna only, ang may pinakamataas na pondo na inilalagay sa social services. So to make my statement short, saan maaalala o saan makikilala ang serbisyong tama, makikilala po tayo kung nakilala sa mga programang rekta at mabilis ang nakakatulong sa mga tao. Thank you po. Okay, maraming salamat, Ms. Catherine Go. Maraming salamat, Governor Rue. Please, ma'am. Debbie. Sa David Tadan po ng Paglasat Kalaman sa G11.5 unit. Mabalikan ko lang yung sinabi nyo na magkakaroon ng tourist hub dito sa Bahe. At ano pong development na noon, para na sa ganon, yung mga papasya ng 40th Street, 30th Street, sabi nyo, pwede na rin ng puntahan kasi ito ay sa kantaan. Kailan po kaya mag-umpisahan yun? Kasi last year, binanggit nyo na nag-opening na gano'n. Yes po. Bale, approve na po siya sa TESA. So, nag-ocular na rin po sila, nakita na po nila yung lupa. Once po na lumabas na po yung final documentation from them, mag-start na po ang construction noon. So, hopefully po, umaasa po kami na within this year po, maampisahan na po siya. Dahil nakita na po nila yung lupa. Ang budget po ay approved na rin po. At second question, Governor Mel, kung magiging congressman ka, kasi may plano ang Kabuyaw na maging city. Papayagan mo ba ito na may wala naman? City na ba? Yun. Sorry, city na pala. Non-district na siya. So, mabubukod naman ba ito sa second district o paano yung magiging? Kasi akala ba, city na. Nahiwalay na ito sa second district, di ba? So, kung mahiwalay yung Kabuyaw, nililiit na portion ng second district. So, plano man natin i-adjust ng Kalawar o Victoria para include yung second district para ma-divide naman yung fourth district and third district. Kasi kung city na ito, baka magkaroon ng sariling katulad ng Kalamba. Ano yung pananaw niyo po dito? Okay, syempre, hindi pa naman ako congressman, ano po? Let's see kung yun po ang kapalaran ng lingkod sa pamamagitan po ng tao. Pero kung pag-uusapan, kung ang tanong po ay ako ba ay pumapayag o susuporta kung sakali na gustong maging law district ng Kabuyaw. Ito po yung pinaka malinaw na sagot ko dyan. Kung makakabuti sa Kabuyaw, bakit ang hindi? Kung makakabuti sa Kabuyaw o impact sa buong Laguna, bakit ang hindi? Ano po? Kaya hindi naman po yan basta tinapay lang eh. May pag-aaral na ginagawa dyan. Ano ba ang epekto niyan sa kabuuan ng Laguna? Ano ba ang epekto niyan doon sa may iwan na dalawang bayan? Ano po? So papasok po tayo doon sa pag-aaral. Pero rest assured po lahat, you have my commitment. Kung ito ay makakabuti para sa Kabuyaw, 100% susuporta ako. Hindi na natin pag-uusapan kung makakatulong ba ito politically o hindi. Kung ano yung makakatulong sa tao, doon po tayo. Okay, maraming salamat, Governor Rue. Mr. Gani, all please. Hi, sir. Okay, Mr. Gani mo. Thank you. Balik ulit tayo sa Ilan Festival. Napalayo mo na ako. Umikot kami sa buong Laguna and then maraming bayan na mga maliliit at cannot afford na i-support yung gastos. Actually, may mga talent sila na gusto nilang isali pero syempre dahil ka budgetary constraints, Anong suporta ang binibigay po ng ating government office sa mga maliliit na bayan
na gustong mag-compete sa lahat ng category at saka magpaganda ng kanila mga booth sa festival? Actually, tinaasan po namin yung assistance sa kanila. Dati po ang assistance po natin ay nakapako lang sa 250,000. Pero ngayon, ang ginawa po natin, kapag isang major, ang nasalihan mo, 250. So minimum na yung 250. Kung dati nakapako sa 250, ngayon yung 250 minimum. Kung isang major ang sasalihan mo. Kung dalawang major ang sasalihan mo, 400. Ano? 400. At kung 3 major, 500. Kasi talagang sa isang maliit na bayan, malaking bagay yung mga amount na yan. Kaya ang gusto natin, makapag-participate sila na maayos, kaya nagbigay tayo ng mas mataas na assistance. Follow-up question kay Gobernadora Ruth naman po. Sabi niyo, itutuloy niyo po ang servisyo ito pag kayo po yung naging Gobernadora, palagay natin mas masaya pa yung susunod na mga anilag natin. Sinasabing ang Anilag Festival is mother of all festivals. Pero 1 year lang natin naririnig yung Anilag. Wala ba kayong plano na parang i-prolong po ito na all year round may pupuntahan silang Anilag Festival? Since na may mga iba't ibang mga fiesta naman sa mga bayan, parang meron isang exhibit area na parang na yung Pilipino nung araw, na doon, pag gusto natin yung festival na ito sa Anilag, wala ba kayong plano na may venue para all year round may pupuntahan Anilag Festival? Not only ang mga Tagalaguna, kundi yung mga kababayan natin na anywhere. Sir, ganito po. What you will expect in the future, ano po? Actually, nag-uusap na kami ni Mang Pam nito na lahat ng bayan ng Luzon ng lalawigan may kanya-kanyang festival. Pero sabi ko nga po, dapat maigting lalo ang pagtutulungan ng provincial government at ng bawat bayan ng Luzon. Na sa bawat festival na may magaganap sa bawat bayan ng Luzon, mayroong booth na. Okay? Ang Laguna, ang provincial government, na nandun yung kanilang festival. Yun po. I have already talked actually to Mang Pam. Sabi ko, yan po ang gagawin natin. All bayan kasi Luzon, may kanya-kanyang festival din. And what I wanted, na mas pumasok ang provincial government sa bawat bayan ng Luzon na nandun yung merong booth na kanilang festival. Ano po? And also po, what you will expect in the future, kasi ngayon po tinatapos natin yung Tourism Development Plan. Okay? Tinatapos na po yan. Hopefully, isa ito sa magiging legasiya ni Gov na yung Tourism Development Plan. Ano yung blueprint natin kung sa paano pa natin ipopromote ang ating lalawigan bilang premier tourist destination. At lalo pang palalakasin at ibuboost ang tourism industry of our province. At isa sa plano po dyan, yung gagawa tayo ng mga tour package. Okay po? Yan ang i-place namin. Kaya po dito ng mga tourism hub, tourism information center, makakakita kayo, meron tayong Association of Laguna Tours. Silang makakatulong natin na meron tayong mga tour packages, ano yung pwedeng puntahan ng turista, local and foreign tourist, mamimili ka, na mag-iikot mo ilang araw ka dito, 5 araw ka sa Laguna, 3 araw ka sa Laguna, 2 weeks ka sa Laguna, may nakalatag tour package na i-showcase ang iba't ibang tourist destinations, tourist spots in the whole province of Laguna. Okay po, Kuya Garo. Last na po, isang hapon. Palalakasin pa ba natin yung ating Wi-Fi signal sa area? Kasi ang reklamo ng mga usually nagpupunta doon, very poor yung signal nila. Gusto man nila mag-live, gusto nila mag-send ng video kaagad, mahinang-mahina po usually. Dahil sa dami ng gumagamit. How can you address that problem? Thank you. Yes po. Bale, nagkikipag-partner po tayo, number 1 sa Smart po. And then ngayon po, dinagdagan po natin kasi nag-reach out din po ang Dito, saka ang Globe, na gusto rin po nilang sumuporta sa Anilag Festival. So, nagkakaroon po ng series of meetings dito sa mga providers na ito, telecom providers, at nangako naman po sila na magdadagdag po sila ng mga kanilang mga signals para lalo pong lumakas yung signals natin sa Anilag Festival. Okay, thank you, Sir Ganyoro. Sir, thank you, ma'am. And one representative from Business Bureau, please. Good afternoon po, Vincent from Business Bureau and Filipino Bureau.
And my question po first of all is, meron po bang special story behind doon sa team ngayon ng Manilag Festival na sama-sama tayo sa tuloy-tuloy na saya sa Laguna? Okay po. Actually, hindi naman lingid sa lahat na election year ngayon. And kapag election year, usually, nagiging hinto yan ng pagkakahiwa-hiwalay. So, ibig sabihin, sama-sama tayo, kahit pa tayo ay kandidato, kahit pa tayo election period, Kulay mo. anong kulay mo, sama-sama tayo sa isang layunin para sa kabutihan ng Manilag Festival, para sa kabutihan ng Laguna. Additional question lang din po. Since nabanggit na po kanina yung plano ng Manilag Festival to appeal sa younger generation, like for example, the project of competition of ML and at the same time yung pagbabalik po no Little Mr. and Miss Laguna po. May I also ask po kung meron pa po tayong other plans to appeal din or parang mas ma-prolong pa and mas ma-reach out pa yung younger generation since Manilag Festival is very known as the mother of festival and talagang legacy na rin po siya ng Laguna. Sweetheart, opo. Of course, nandun po yung ML, ano po, yung ML tournament, cosplay, Sweetheart, Beyblade, Tamiya, competition, Sweetheart, at saka yung Little Mr. and Miss Anilag, okay? Ngayon po to. At Sweetheart, kanina lang, nag-usap kami ni Ma'am Pam. Because sabi ko nga, bakit hindi natin gamitin na ngayon yung social media, yan ang click na click. Di ba po? So sabi ko kay Ma'am, ba't hindi tayo magkaroon ng competition din? Or hindi na namin gawin competition, pero gamitin ng TikTok. Okay? At magkaroon ng mga nagpa-vlog. Okay? So ngayon, kausap lang namin ni Ms. Pam, ano po, na we will be opening and informing the public na doon sa unang araw hanggang matapos ang Anilag, mag-vlog sila, i-TikTok nila ito. At Sweetheart yung pinakamataas na mag-live, maraming engagement, pinakamaganda, mayroong special na award o prize na naghihintay sa'yo. That way, mas makaka-appeal tayo sa, sa mga bata, kabataan, Sweetheart. Tapos, nai-engage pa natin sila dito at mapopromote pa ang Manilag Festival 2025. At alam nyo, napapansin nyo, marami tayong programa o events sa mga bata. Kasi gusto talaga natin na mabuhay sa kamalayan ng kabataan. Ano po, itong Manilag Festival. For them to be proud of what Laguna is. At mas magkaroon sila ng deeper understanding ng Laguna. At maging kabahagi sila sa pag-promote ng lalawigan ng Laguna. Baka kasi maraming kabataan, yung mismo lugar mo, hindi mo kilala, hindi mo alam ang mga magagandang lugar sa buong Laguna. So, ito yung gusto natin. Kaya tama kayo, kung mapapansin nyo, in-engage namin talaga ang mga kabataan ito, kaya mas maraming events for them. But Sweetheart, for all ages ito. For all ages, for all genders, we promote inclusivity dito sa Manilag Festival 2025. Salamat. That would be all. Thank you. Okay, thank you very much for our friend from Business Mirror. So we have Mr. Daniel Castro from DCJP. Good afternoon po. Manilag Festival, Ani ng Laguna po. Meron po tayong, paano po natin po na-identify yung mga bayan na talagang malaki yung ani nila in terms of agricultural products. Kasi yung sa festival grounds, yung mga booth yun di ba? Yung talaga actual po na may malaking ani na crops. Paano po natin siya i-identify? Wala ditong tiga-tiga. Okay, meron pa dito tiga-pares o tiga-tiga. Okay, so ayaw ko pong manghulat ng figure, but of course, i-check po natin doon sa departamento natin sa province yung kanilang figure. Pero yung obvious answer doon sa question niyo po, of course, from 4th and 3rd district, kasi mas agricultural po sila dyan. Hindi ko lang po masagot yung specific
na volume at specific na bayan kung sino may pinakamataas. But we will provide you the data po. Ganito. Pinakamalaking basket. Follow up. Kwento mo lang yung pinakamalaking basket. Gaya lang na nabanggit ko kanina, as a support na rin po sa ating mga farmers dito sa Laguna, yung agriculture office po namin, meron din po silang event during Manila. Ito po yung pinakamalaking ani galing sa Laguna, kasi po ani ng Laguna. So ang plano po nila is, we will be inviting yung mga farmers natin na magdadala po sila ng mga produce nila ng mga gulay, tapos mag-create po ng isang malaking basket ng mga gulay. Yung laki po niyan ay dimension, hindi po siya pataas. So as support po, sinuportahan po natin ang mga magsasaka na magbibigay. Tayo na po mismo, ang government ng Laguna, ang bibili ng mga produkto galing sa kanila at i-showcase po niya natin yan doon sa pinakamalaking basket. As suggested na rin po ng ating gobernadora, yung mga gulay na una iyon ay i-repack po namin, as ibibigay po namin, i-donate po namin sa mga, for example po, yung mga bahay ampunan o kaya yung mga bahay ng mga magagandang Lagunense dito sa atin. Mag-identify na lang po kami ng mga charity na pwede po namin pag-donate ng mga gulay na yun. Follow up po. Last year kasi, yung sa ating People's Night Extreme, medyo late na yung announcement ng pinaka-major guest. Ngayon po ba may idea na? Kasi pwede na ba may review? Pwede na. Pwede na sabihin. Actually, pinafinalize na po yung, promotion. Pero mas agahan po natin ngayon. Mas agahan natin. Pero may options na ba kayo? Actually, meron na. Hindi pa lang po natin ma-reveal. Secret muna. Akala ko kasi hindi. Okay. Thank you po. Okay, thank you, Mr. Delon Castro. We will entertain last three questions. Mr. Roy Tumanda, please. Magandang hapon, tanghali, Rob, kay Congresswoman Ruth. Lagi po tayong busy sa pagdating ng kanila. Ito po laging nangyayari. Ano po ang paghahanda ng ating pamahalaan, lalo na sa ganitong festival? Dahil po last festival ay nandun po kami, nagko-cover. Marami pong nangyayari, snatching, nawawala yung bata. Ano po paghahanda natin doon, lalo po sa visit order natin doon? Okay, nandiyan yung ating kapulisan, nandiyan yung ating mga volunteers, lahat naman sila properly brief kung ano yung mga dapat nilang gawin, alam nilang responsibility nila. Then nandiyan ang media, makatulong namin kayo sa public announcement or mga paalala kung paano mag-iingat. Ano po? Kasi talagang yung may masamang tangka, talagang nandyan lang lagi sila. Diba? That is beyond our control. Yung intent, that is beyond our control. Ang control lang natin kung paano natin madi-discourage o maharangan o mapipigil. So, doon po tayo magtulungan. At syempre, dapat talaga ang mga tao aware kung paano sila dapat talaga mag-ingat. May kung meron tayong responsibility na ingatan sila, what more, responsibility din nilang alagaan ng anak nila, ingatan ang sarili nila, ingatan yung kanilang gamit. Ano po? But anyway, nandiyan ang ating kapulisan, full force naman yung mga tao, mga volunteers natin para alagaan yung kaligtasan ng bawat isa. Okay, thank you very much, Sir Roy. Mr. Turing, Crisostomo. Magandang hapon po, Nakatanong ko po, kaming mga media, nais pong naming mag-cover sa event na ito. So, parang po kami pinagbabawalan na makalalapit po sa stage. Ano po ang gagawin namin para may dokumento namin ng ayos? Magandang hapon po. Depende po kasi yan sa event. Pero ngayong taon po na to, kasama po sa office ni Sir Chris, magkakaroon na po kami talaga ng area para sa mga media. Para po maganda rin po yung inyong vista para sa mga pictures po.
hindi lang po kasi namin mapapayagan na nandun kayo sa area, doon sa street dancing. Pero magkakaroon pa rin po kayo ng area para kung gusto nyo po i-cover ang street dancing. Pero yung iba naman po mga event, since mangyayari naman po siya sa festival stage, pare-pareho lang po ang layout ng ating audience. Magkakaroon po ng special area doon ang mga media personnel. Magkakaroon din po kayo ng ID na identification na pwede niyo pong kunin kayo na Sir Chris para alam din po na kayo po ay media. Pag sa media po, nilalakihan po namin yung ID. Hindi po siya kagaya ng ibang mga ID ng ibang magkakaroon para kitang-kita po kaagad na media po kayo. Okay, thank you very much, Anthony. So, we have the last two questions. Ma'am Ana, please. I'm from Headline, Headline News na Go. Ang tanong ko lang po, since na pinag-uusapan po natin ang tourism at pinalalakas po natin ang tourism ng Laguna, mayroon lang po kasi akong napapansin. Sa mga tourist spot or sa tourist natin, yung CR po ba, minsan ang dumi. So syempre yung ba, isa yun sa nagiging pintas din ng ating tourism kung yung CR natin po ay marumi. Gandang hapon po. Tuloy-tuloy naman po ang pakikipag-ugnayan natin sa mga LGU po, sa mga tourism officers ng bawat bayan. Sila rin naman po, aware naman din po sila na kailangan po malinis ang kanilang mga restroom dahil nga po importante yan kapag meron po ng mga turista. So, siguro po may mga pagkakataon lang po din talaga na nakakaligtaan. Pero rest assured naman po na ang mga tourism officers natin sa lalawigan ng Laguna is very aware po na kailangan merong magandang CR. Sa katunayan po, isa po yan sa mga nire-request nila na mapondohan galing sa CHESA. Part din po yan ng kanilang mga local tourism development plan. Yung mga pag-aayos po ng mga restroom sa kanilang mga lugar. So ginagawa po talaga yan ng paraan. Maraming salamat din po sa observation po. Thank you po. At follow-up questions na po. Ano po ba ngayon ang konsepto ng ating Anila this year? Yun po, base po sa tema, sama-sama po at tuloy-tuloy po ang saya sa Laguna. Dahil kung tutuusin po talaga, masaya naman po talaga sa Laguna. At gaya po ng sabi ng ating gobernador ay hindi po tayo nandun sa away-away politika. Pagdating po ng Anilan sa buong taon po ay masaya po talaga at sama-sama po nagtutulungan. Yun po yung konsepto. Kung hindi po ninyo napansin, kung napansin po pala ninyo, naglalaro lang po kami talaga taon-taon dun sa saya at sa sama-sama. Dahil ayaw po namin putulin yung konsepto na dito po sa Laguna, sama-sama po tayong magsasaya para po sa pagpunod po ng ating probinsya. Maraming salamat po. Oh, thank you, Sana. Idagdag ko lang. Of course po, lagi tuwing Anilan Festival 2025, showcase natin, of course, we love our culture. So, yan po, love people. Kaya po, from different sectors, kabahagi po sila sa ating mga events, activities, ano po, at even yung delicacies natin, yung mga local delicacies, meron tayong heirloom recipes na Tatak Laguna na will be showcasing during the Anilan Festival 2025. Ano po? At isa pa po, of course, yung mga tourist spots and destinations natin, kasi bawat booth, meron naman sila mga flyers na binibigyan, pinopromote, ang magagandang tanawin, lugar nila. So, yun pa rin naman talaga na yung konsepto sa pagpapromote ng Love Laguna. The 6 love pillars: people, culture, nature, adventure, food, and shopping, the products of Laguna. Thank you po. Okay, thank you, Ma'am Ruth, and thank you, Ms. Ana. Ms. Leia, please, and we have the last person to ask, Ms. May. Okay, Ms. Leia, please. Magandang hapon po. Since nabanggit po kanina yung MSMEs, at saka yung accreditation for their local products, ano po kaya yung magiging papel ng provincial government ng Laguna para mas mapaunlad pa po yung industriya nila at hindi na matapos sa Anilan Festival ang pagbibigay ng attention po sa kanila? Ma'am, ang maganda po yan kasi that's one project po talaga na intend po na bigyan ng pansin. To promote the MSMEs at expand pa po yung mga local products that we have in our province. Kaya nga sweetheart, meron tayong accreditation committee, composed po yan ng DTI, DOST, and the provincial government. Meron po parameters or standard na basihan
para po bigyan ng likhang Laguna Seal, okay, yung mga produkto natin here in the province. At meron na po tayong, what they call that, sorry, I don't know, yung po bago natin na tinayo na center, 50 kasi ang MSMEs natin, it's called Likhang Laguna Business Center and Concept Center. Pero nakapunta na po ba kayo doon? Just recently, nagkaroon po ng groundbreaking and blessing of this, na dito, showcase yung different MSMEs products po natin na meron ng Likhang Laguna Seal. And what we intend to do po is to expand pa. Okay? Kaya nga po, tuloy-tuloy po ito because now, may ready po na rin tayo. Okay? Ito yung hiwalay sa tourism office ni Ma'am. Meron na tayong local economic development and investment office. Okay? So ito po, pisina to na ngayon na hiwalay po sa tourism office. So sila yung in charge, task, para po sa pag-promote ng mga MSMEs natin, local products of the province. And to make sure na talagang at par sa mga local and international standard. Pag malaki ko lang po, nung nakaraan nakasama kami ni Gov na showcase sa Italy and Paris, Fashion Week, yung mga Likhang Laguna. Sweetheart, nakapag-generate to, if I'm not mistaken, parang 800 million. Kumita sila. Kasi inopen natin sa international market ang mga Likhang Laguna. Kasama namin doon ang iba't ibang mga may-ari ng footwear sa Liliw, yun, here. Yung taga-Lumban natin, na local designer natin, dala-dalang burdang Lumban. Just recently, hindi kami nakasama ni Gov doon. Tuloy-tuloy yan, sweetheart. Sa US naman sila nagpunta. New Jersey, New York, and San Francisco. Kausap natin ang consulate office doon, sweetheart. At di ba yung tatak Pinoy, it's a law now, unang finiture, Likhang Laguna. And I was told by Mang Pinky Villaseñor, the head of levy po, 500 million ang hinita doon sa ginawa nila pagpunta nito sa US just recently. So sweetheart, seryoso ang provincial government dito. And siguro po, that's something na sa pagtutuloy ng serbisyong tama, yan ang tututukan mo. Sigo, he talked about social services. Tatak na ni Govia. Yan ang itutuloy ko. Kasi maganda kapag ipakinabang. Pero now, sa bagong yugto ng serbisyong tama, 2.0. Episode 2. Episode 2.0. More on economic development. That we will talaga po focus on promoting yung mga MSMEs natin at yung mga tatak o Likhang Laguna. To expand pa all our mga local products sa pakikipagtulungan with DTI and DOST. Skills training and development para more job opportunities for Lagunense. Ang gusto ko nga, mga skills training and development, itap na natin ang mga industries natin dito para sure may trabaho na kagad sila. Ganun ang gagawin natin, holistic approach. Na pag tayo nagkaroon ng skills training and development, makikipagpaglanan na tayo sa mga industries and companies that we have. Ano bang need nyo? Yun po ang ating mga ibigyan ng kasanayan para mabilis makahanap ng trabaho. Yan po ang ating tututukan in the future. That's our vision. Thank you, Speaker. Okay, next is Ruth and the last person from Philippine Provincial Agency. Ayun po, good afternoon po. We have almost the same question po, pero itanong ko na lang din po. During the feedback po ng mga influencers po na nakasama natin last year sa Anilag po, talaga pong dinadayo po ang Anilag at sikat po ito. Ano po, ang isa po sa naging feedback nila, kakaunti po o limitado yung mga accommodations po natin sa bayan ng Santa Cruz. Do you have any other idea or meron na po ba tayong mga investors na nagpapakayag po ng kanilang interest na magpatayo po ng mga accommodations sa Santa Cruz?
Yes po, yan nga po yung isa sa mga challenges pagdating po sa kanila, yung accommodation. But sa Santa Cruz naman po, pwede naman po sila makapag-ugnayan sa amin sa office ng Educato because we can give them names ng mga resorts within Santa Cruz. Yung iba lang kasi talaga hindi masyadong napopromote. Pero we have a list naman po ng lahat ng mga pwede nilang pag-stayan kasi marami rin naman. Tapos pwede rin po tayo pumunta sa Pagsanhan. Meron malapit lang naman po yun. Marami rin pong mga resorts at mga maliliit na hotels na pwede pong pag-stayan doon. I think Pagsanhan is ngayon developing a condotel doon sa area nila, which is malaking tulong na po ito sa mga susunod na Anilag celebrations dahil malapit lang naman po ito sa Santa Cruz. Okay, so that concludes our program for this afternoon. I'd like to thank our resource persons and by our very own Governor of Laguna, Governor Ramil Hernandez, palakpakan natin ito. Gobernadora Ruth M. Hernandez at ang ating pong health cabinet, Ms. Pamela Paong. Kababayan, magpalain po tayo ng Domino. Ano, bibili mo na to? Oo naman, kaibigan. Kaibigan? Kaibigan. Friend. Oh, kasi nalaman ko sa Motor Central, tinatrato nilang kaibigan lahat ng customers nila. Wow, ah. Sa Motor Central, may alagang kaibigan. Meaning, mapagkakatiwalaan, maingat at maaasahan pagdating sa pagkukumpuni ng motor. Asikasong kaibigan o yung buong atensyon ay binibigay pagdating sa mga impormasyon about motors. Legit ito, kaibigan. Makakasiguro kang urig at matibay ang pyesa ng Motor Central. Payong kaibigan, mabilis at maluwag ang credit terms na ibibigay nila. At style mo to, kaibigan. O bawat motor ay may kanya-kanyang dating na bumabagay sa forma ng customer. Ah, gets ko na! Kaya ang word for the day is kaibigan! Brought to you by Motor Central! Ito si Tita Prima, business-minded at isang True Blue certified #Plantita. As a single mom, sa hamon ng buhay, siya ay laging lumalaban. Successful naman siya, parang success niya sa pagpapatubo ng mga halaman. Nakakita siya ng sasakyan mula sa Bajaj Philippines nang magkapandemya. Isang epektibong diskarteng naisip niya, isang napakagandang opportunity, online plant selling na may kasamang delivery. Kaya from #Plantita, ngayon siya'y #negosyanteng kumikita. Just like how plants need sunlight, alam mo, dapat nagsashine din tayo ng light to everyone. Let's give them joy. Let's sell them plants. Pero you know, to be able to deliver all my products sa mga buyers ng mga plantitas, I needed an effective solution sa mga challenges sa akin sa deliveries noon. And I found that solution in Bajaj Maxima Cargo. Sobrang eto talagang effective na hauling vehicle for my business. Bakit effective? Kasi naloload niya lahat ng mga tinda ko and even my tall plants na isasakay niya lahat with no problem at all. Ang galing, di ba? So, right now, I'm planning to buy 2 more units kasi parang effective din siya sa mga new business ideas ko like yung Jolly Jeep and mobile internet cafe. Ang galing, di ba? Yung nakapagdala ka na ng joy sa mga customers, kumita ka pa. Ang saya, di ba? Effective! Mapapalitan pa ba ang mga sira-sirang pera? Nginat-ngat nung aso yung pera. Pwede pa ba palitan? Sira ang aking pera, pero may security trade pa naman. Mapapalitan ba to? Pwede ba magpapalit ng mga sirang pera sa BSP? May mga perang sunog. Mapapalitan pa po ba to? BSP. 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 Bigyan ng sagot, please. Ang mga perang tulad nito, ito,
Ito at ito ay tinatawag na mga mutilated banknotes. Ang mga mutilated banknotes ay ang mga klase ng pera na sira-sira katulad ng nasunog, inanay, o nginat-ngat ng aso. May mga halaga pa ba ang mga perang ito? Alinsunod sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP Circular No. 829, Series of 2014, may 3 pamantayan o requirements ang Bangko Sentral upang ang mga sirang pera ay mapalitan. Ito ay ang 3 S: size, signature, at security thread. Simulan natin sa size. Ang size ay kailangang may natirang 60% o 60% ng nasirang pera. Pangalawa, signature. Ang signature ay kailangang may natirang alinmang portion o parte ng signature ng BSP Governor o ng President ng Pilipinas. At pangatlo ay ang security thread na kailangang nakikita sa sirang pera. Ano ba ang dapat gawin sa mga perang ito? Ito ay dapat dalhin sa pinakamalapit na otorisadong bangko at ang mga bangko ay dadalhin sa BSP upang masuri kung ito ay may halaga pa. Ang BSP ay magbibigay ng opisyal na resulta sa mga bangko matapos ang pagsusuri. Ang mga sira-sirang pera na may halaga pa ay idedeposito ng BSP sa account ng bangko upang ang kaukulang halaga ng pera ay maibalik sa kanilang kliyente. Ang mga pera namang hindi pumasa sa requirement o pamantayan at wala ng halaga ay ipagbibigay alam ng bangko sa kanilang kliyente batay sa resulta na inilabas ng BSP. Ang ating pera ay yaman ng ating bansa, kaya dapat natin itong ingatan. Ang ating salapi ay bahagi ng paghabi ng ating kasaysayan. Nasa hibla nito ang kultura at likas na yaman ng ating bayan. Sa paglipas ng panahon, nagbabago ang disenyo ng ating salapi na sumasalamin sa mahahalagang tagpo at makabuluhang kwento ng mga Pilipino. Patuloy ring pinaghuhusay ang mga katangian at security features ng ating salapi gamit ang makabagong teknolohiya. Ngayong 2020, layon ng Bangko Sentral ng Pilipinas na mas mapahusay ang seguridad ng ating salapi at maging mas madali ang paggamit nito ng mga Pilipino. Tampok ang Enhanced New Generation Currency Banknote Series. Ang mga bagong security threads ay may disenyo na hango sa mga katutubong habi mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ang mga enhanced security threads na ito ay may dynamic movements at color shifting feature na makatutulong sa pagkilatis ng bawat denominasyon. Nagtataglay din ang mga ito ng salit-salit na imprenta ng BSP at halaga ng denominasyon. Para sa 1,000 piso, ang nakaimprentang denominasyon ay nagbabago ng kulay mula berde papuntang magenta kapag tiningnan sa iba't ibang anggulo. Para naman sa 500 piso, ang markang hango sa watawat ng Pilipinas ay nagbabago ng kulay mula ginto papuntang berde. Ang mga nakaalsang marka na ito ay nagsisilbing gabay para sa mga may malalabo o mahinang paningin. Nagbabago ang dami ng marka sa bawat denominasyon. 2 guhit sa 50 piso, 4 na guhit sa 100 piso, 6 na guhit sa 200 piso, 8 guhit sa 500 piso, at 10 guhit sa 1,000 piso. Para sa 1,000 piso at 500 piso, ang mga nakaimprentang denominasyon sa kaliwang sulok ng salapi ay may rolling bar effect kapag itinagilid. Upang matukoy na genuine ang hawak na salapi, gawin lamang ang feel, look, tilt method. Salatin, tignan, at itagilid ang hawak na salapi upang masuri ang iba't ibang security features nito.
Advanced NGC Banknotes. Salaping kayamanan, hinabi ng kultura at kasaysayan.